Problema raw nitong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung paano pagkasyahin sa iisang oras na State of the Nation address ang lalamanin ng kanyang ulat sa bayan. Ayon sa Pangulo, maraming issue ang kailangang pag-usapan at gusto niyang i-report sa taong bayan. Dito kasi anya malalaman ng mga tao kung ano ang ginagawa ng kanyang administrasyon at kung talagang tinutupad ang kanyang mga naunang ibinigay na pangako. Pero asahan daw na babanggitin sa State of the Nation address ang progreso sa malalaking proyekto, lagay ng pamumuhay ng mga tao at ng ekonomiya at pagtugon sa mga problema at kriminalidad, ilegal na droga at iba't ibang mga banta. Para sa mga paksang hindi mapapasadahan sa kanyang talumpati, sinabi ng Pangulo na may ginawa silang briefer na mas detalyado. Samantala, nagpahapyaw na rin itong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa lalamanin ng kanya pong ikatlong State of the Nation address. Sa panayam pa rin kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sinabi niyang kanyang ilalahad sa taong bayan ang usad ng iba't ibang proyekto na nasimulan ng kanyang administrasyon at ano na po ang natapos at gaano pa ang itatagal ng mga ginagawang proyektong ito. Kasama rin sa babanggitin ng Pangulo ang iba't ibang mga banta at kinakaharap na mga isyu sa kasalukuyan. Pipilitin daw ng grupo o ng team ni Pangulong Marcos na mapagkasya hanggat maaari sa isang oras ang gagawin niya na pag-uulat sa bayan. Sa iba pa malalaking balita, tinitingnan ngayon ng Philippine Coast Guard ang dalawang barko mula sa China na posibleng nakabangga sa lumubog na bangkang pangisda ng mga Pilipino sa karagatan na sakop po ng Subic, Zambales. Bahagi po ito ng West Philippines noong Hulyo at 3, isang linggo na ang nakakalipas. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson Rear Admiral Arman Balilo, ang mga ito ay kapwa cargo vessel na parehong nagmula sa China at patungo sa bansang Indonesia. Nakipag-ugnayan naman na anya ang mga Port State Control Office ng Pilipinas sa Port State Control ng Indonesia kung saan inaasahang dadaong ang naturang mga barko na posibleng sangkot sa naturang insidente o itong ramming incident. Nagresulta nga ang insidente sa pagkawala ng mga isdang Pilipino na kinilalang si Jose Mondoniedo na sakay ng lumubog na bangka habang ang kanyang kapatid na kasama niya sa pangingisda na kinilalang si Robert Mondoniego ay nasagip 3 araw ho yan matapos ang insidente. Nagpapatuloy naman ang search and rescue operation sa nawawalang Pilipinong mangingisda. Inabisuhan na rin ang maraming mga Pilipino na ipagbigay alam sa mga otoridad sakali pong mamataan ang nawawalang mangingisda dyan sa may West Philippine Sea. Samantala, maging prioridad ng mataas na kapulungan ng Kongreso ang pagraratipika sa Reciprocal Access Agreement o ito sa pagitan po ng Pilipinas at Japan. Ito ang inayag nitong si Senate President Francis G. Escudero sa pulong balitaan doon po sa may Senado. Sa nasabing kasunduan, pinalakas ang defense cooperation ng bansa o ng Pilipinas at ng Japan at binigyang daan ang pagtungo rito ng mga sundalo ng Japan para yan sa isang joint military exercises. Ayon kay Senate President Escudero, hindi pa ipinapadala ng Malacanang sa Senado itong Reciprocal Access Agreement. Welcome anya ang ganitong kasunduan na nagpapatatag sa posisyon ng Pilipinas sa rehiyon. Sa gitna pa rin po ang kinakaharap ng bansa na hamon sa may West Philippine Sea. Samantala, inihag naman ni Senate President o Senate Special Committee on Maritime Zones Chairman Senator Francis Tolentino ang pangunahing sisilipin ng Senado sa Reciprocal Access Agreement ay ang mga probisyon nito ukol sa jurisdiksyon sa mga sundalong Hapon na gagawa rito ng krimen. Gayon din sa mga sundalong Pilipino kapag sila naman ang gumawa ng krimen habang naroon sa Japan. Hihingan din anya ng paglilinaw kung katulad sa mga Amerikanong sundalo ay may mga lugar o military facilities dito sa Pilipinas na ipagagamit din sa mga tauhan at kagamitan ng militar ng Japan. Samantala, sa iba pang mga maiinit na balita sa oras nito, abay nagpahayag ng pagkabahala ang Armed Forces of the Philippines. Sigil yan sa ginawang pag-deploy ng China's People's Liberation Army Navy Shandong Carrier strike group dyan ho sa may bahagi ng Philippine Sea. Ito ang unang deployment nga ng nasabing Chinese carrier ngayong taon sa labas yan ng dyan ho sa may bahagi ng West Philippine Sea. Ayon kay Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Francer Margaret Padilla, kanilang binibigyan din itong ang kahalagahan ng pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan sa naturang rehiyon. Dahil dito, sinabi ni Padilla na kanilang hinihikayat ang lahat ng partido na sumunod sa international law, sa partikular na itong ang United Nations Convention on the Law of the Sea.
Siniguro din ni Padilla na ang sandatahang lakas ng Pilipinas ay nakatuon sa pangalaga sa mga interes sa pandagat at pagtiyak sa teritoryo ng ating bansa sa pamamagitan niyan ng patuloy na pagbabantay. Batay sa ulat ng Joint Military Exercise ng China's People Liberation Army, Navy at Russia kasama ang corvettes ay kasulukuyang nag-ooperate nga dyan sa may bahagi ng West Philippine Sea. Kabilang umuno sa nasabing training ay inspection sa mga kahinahinalang mga barko. Ang Joint Patrol ng China at Russia isang taunang aktibidad na nagsimula pa noong 2021. Sa kabilang dako, inihayag naman ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na mahigpit nilang minomonitor ngayon ang nasabing aktibidad sa pagitan ho ng China at Russia sa bahagi ng Philippine Sea. Iba pang malalaking balita, ipinadala ng Philippine Navy ang barko ng Republika ng Pilipinas o BRP Jose Rizal sa Philippine Rice, isa pong maritime feature sa silangang bahagi ng mainland Luzon. Ang Philippine Rice, mga kabombo consternation, ay bahagi po ng teritoryo ng Pilipinas. Sa ilalim po ito ng United Nations Convention on the Law of the Seas, kung saan ay patuloy itong isinasa ilalim sa conservation effort para maprotektahan ang mayaman nitong marine biodiversity. Ang BRP Jose Rizal ay isang guided missile frigate at magpapatrolya at magbabantay na sa naturang katubigan kung saan matatagpuan ang itinuturing na pinakamalaking kaldera sa buong mundo. Ang send-off ceremony ay dinaluhan ng mga matataas na opisyal ng Philippine Navy, ang Northern Luzon Command at Philippine Coast Guard. Isinagawa ito sa PPIC Port sa Maypuro Point sa San Fernando City sa La Union, ang base ng Naval Forces Northern Luzon. Ayon sa Philippine Navy, sumisimbolo ito sa commitment ng bansa na panindigan ang soberanya at karapatan nito sa katubigan o mga katubigan at maging ang pagrespeto sa international maritime law and regulation. Ang pagpapadala sa naturang barko ay bahagi po ng ika-7 taong anibersaryo ng Philippine Rice. Samantala, inihayag ng Department of Justice na may mahalagang papel ang komunidad para sa paggagawad nga ng hustisya kaugnayan ng alok na pabuya laban kay Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Kibuloy, kung saan bahagi ito ng pundasyon naman ng criminal justice system sa bansa. Ito ang inihayag ng Department of Justice kasunod yan ng 10 milyong piso na patong sa ulo ng mulayan sa pribadong sektor para sa agarang pagkakadakip nga dito sa puganting pastor na si Pastor Apollo Kibuloy. Kinestyon kasi ng kampo nitong si Pastor Kibuloy ang anilay pagtanggap ng pera ng gobyerno mula sa pribadong sektor para gamitin yan sa paghuli dito sa leader ng Kingdom of Jesus Christ. Ayon kay Justice Undersecretary Jesse Hermones Andres, na sa ilalim ng sistema ay obligasyon ang 5 pundasyon o pillars ng justice system kasama na ang komunidad na makipagtulungan para sa pagbibigay ng kaukulang hustisya. Kaya meron man aniya o walang alok na insentibo, tungkulin ng komunidad na bigyan ng pagkakataon ang inaakusahan na ipaliwanag ang kanyang panig at linisin ang kanyang pangalan. Sinabi naman ni Justice Undersecretary Raul Vasquez na maiging si Department of Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos Jr. na ang magsabi kung sino-sino ang mga individual na nag-aalok nga ng 10 milyong pisong pabuya para yan sa sino mang makapagtuturo sa kinaroonan ni Pastor Apollo Kibuloy tungo sa kanyang ika-aaresto.